Meron pong tatlong imputations sa Biblia. Okay? Imputations mean inilagay or ibinihis, no? The first imputation is nung nagkasala si Adan at si Eva, na-impute sa lahat ng tao ang kasalanan. Amen. So, ito po ay kasalanang mana na tinatawag na hindi po maitatanggi na ang pinagmulan po yan ay yung fall of man doon po sa Garden of Eden. At dito pa lang po sa Genesis chapter 3, diyan po ay nagkaroon na po ng solusyon ng Diyos na siya mismo bilang Diyos na mataas, one day magiging sanggol, magiging baby, lalaki, ipapako sa krus ng Kalbaryo at age 33. Jesus started His ministry at the age of 30. Binautismohan siya, hindi ba, age of 30. Namatay siya sa cross, 33 years old. Kaya nga meron tayong 33 AD di ba? Ngayon, sa pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, nangyari po yung second imputation. Okay? Lahat ng kasalanan ng mundo, inilagay sa Panginoong Hesukristo habang nakahang siya sa krus ng Kalbaryo. Amen. That's a very powerful verse na pangahawakan natin dyan, yung my God, why hast thou forsaken me? Tandaan po ninyo, Jesus, all His life, habang nagmi-ministry siya, hindi ba, habang siya ay nangangaral, ang tawag niya sa kanyang ama ay Father. Pero that time on the cross, sumigaw siya, my God, why hast thou forsaken me? It means, inimpute na sa kanya lahat ng kasalanan ng mundo at yung Father, God the Father, seeing Jesus na lahat ng kasalanan ng tao na sa kanya na, iniwan na siya ng God the Father. Naputol yung fellowship nila during that time sapagkat nire-represent na po ni Lord Jesus Christ lahat ng tao sa buong mundo sa kanilang sinfulness o sa kanilang mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng buong mundo na kay Jesus na po, nakalagay doon sa kanyang katawan, naka-impute po roon sa kanyang katawan. Kaya iniwan na po siya ng kanyang ama during that time. Ito po ang pinaka-exciting na imputation. Ito pong pangatlong imputation. Dahil sa ginawa ni Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang sino mong maniniwala, sabi ng John 3:16, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Well, in order for us to have an eternal life, isa lang po ang hinihiling ng Biblia. Kailangan nating maniwala na namatay si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi lang po niya tinakpan ang kasalanan natin. Hindi lang po niya ito tinakpan, di ba? Ang dumi ng tao, takpan mo ng dyaryo, mabaho pa rin. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, inalis niya ang ating mga kasalanan. Kaya ito na po yung third imputation. Yung righteousness ni Jesus inimpute sa atin. Yan ang pinaka masarap na imputation. Mangyayari po yan kung sino man ang lalapit sa Kanya sa biyaya ng grace. No? Sa grace, wala kang ginawa, maniniwala ka lang, namatay siya para sa'yo, i-impute sa'yo yung righteousness ni Lord Jesus Christ. That's the sweetest imputation among the three. Okay? So, makikita po natin dito yung truth. Yung mga wala kay Kristo, wala yung third imputation sa kanila. Nananatili sila doon sa unang imputation. Yung lahat ng kasalanan, yun, inimpute sa kanila dahil sa kasalanang mana. Di ba? So, wala ring epekto yung second imputation sa kanila kasi hindi nga nila nire-receive si Christ as Lord and Savior. So, ibig sabihin, yung mga nandun sa first imputation, yan ang mga papuntang impyerno. Amen. Ngayon, pag napunta ka sa third imputation, yan ang mga papunta ng langit. Tayo po yun, mga born-again believers, mga born-again Christians na naglagak ng tiwala sa Panginoong Hesukristo. Hope natuto po tayo kahit konti dito po sa ating pinag-aralan ngayon. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, patuloy ko po kayong nire-remind, mag-subscribe na po kayo, click the notification bell, share this video. Dito po walang ibang bida kundi ang Panginoong Hesukristo at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay? Patuloy nating ihahayag ang biyaya ng kaligtasan sapagkat ito lang ang tanging pag-asa ng buong mundo para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ang manampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo doon nga po sa krus ng Kalbaryo. Okay? Maraming pong salamat. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.